Hello everyone, nandito naman ang Bisaya sa Limania. And for today's podcast, we are going to have the topic marriage and relationship. So guys, sa naka-follow sa akin sa Facebook, nasi-share ko doon yung aking 20 years of marriage. Nagbabanding lang kami. Very simple lang guys, nagbabanding lang kami ng asawa ko, and then of course, we go for dinner with our kids. Yun lang. Guys, sa nagtatanong, hindi ko naman ito masasabing very successful, but I will say a healthy marriage. Kasi, para sa akin ang successful marriage, it will last longer. So, mga 50, 60 years of marriage, ganon. So, yung iba nga, nawawala na sa mundo, but still they are together. So, talaga yun ang very successful marriage. Para sa akin, it's a healthy marriage lang kasi you're still in 20 years. So, to stay in this healthy marriage, guys, ito yung 4 na factors na isi-share ko sa inyo kung bakit naging healthy yung marriage namin. So, first factor, guys, is communication. So, very important sa atin na as a married couple, we have to communicate. Even it's unhappy or problema, mga happiness, mga events sa ating life, yan, we have to share or communicate every time. So, kahit na problema yon, and you have to share it with your spouse na ganito, kasi that is one way of communicating. For example, kung may problema ako, I have to share to my husband, and then yun, nandyan siya sa side, nakikinig sa akin, and of course, giving some advice, ganun. Communicating also one way of, for example, bago lang kayong magkasama, and then, of course, iba-iba tayong kultura, iba-iba yung mindset, upbringing. So, for example, bago lang kayo, and then you have to tell him, as a Filipina, you tell him, ganito kami. That is one way of communicating. And not only explaining also na ganito talaga kami. And of course, kasi communication is very important, so walang mga secret Walang mga secret kayo. So, i-open nyo yan. Kasi pag may mga secret kayo, pag matagalan, mahirapan kayong mag-open up. So, talagang you have to open kung ano kayo. Yan, communication. Sa akin kasi, ito din yung sitwasyon namin noon. Yung asawa ko, they go for 1 week sa ibang lugar. So, 1 week sa Austria, 1 week sa Switzerland, 1 week sa Holland, 1 week sa Munich. So, ganun siya noon. And, one way of communicating, kasi wala palagi sa bahay, yung ako lang at yung mga anak ko ang nasa bahay, maliliit pa yung mga anak ko. And one way of communicating, still having the relationship, is tumatawag talaga yan siya after work. Tumatawag, kumusta mga bata, kumusta sa akin, kumusta yung bahay, may bago ba, or ganyan, anong mga event. Ayan, that is how we communicate every time na malayo siya sa amin. So, hopefully, ganyan din ang mga LDR. So, actually, wala pa kami. I have LDR with my husband before, but only 6 months lang yon. 6 months lang yung LDR namin. So, parang hindi matagalan. And kaya hindi ko talaga na-experience kung ano talaga yung LDR for longer relationship. So, 6 months lang kasi yun. Tapos, dumating ako sa Germany. Second, guys, is trust. Importante sa marriage life natin ang trust. Kasi pag walang trust, mahirapan kayong mag-move sa relationship nyo. And then, of course, yung relationship hindi mag-grow yung marriage nyo pag walang trust. Kasi yung isa, iba yung nasa mindset. So, the same as in my situation, guys. So, 1 week wala yung asawa mo. So, I have to trust him. But, ito kasi ako, guys, before yung mga trabaho niya yung ganyan, sinabi ko talaga, because nag-open siya na ganito talaga yung trabaho niya. So, sinabi ko talaga, I trust you, but don't break my trust. Kasi,
ako, one time lang akong magtatrust. Sinabi ko talaga yan. Wala pa kaming, I think, my first son, yung isang anak ko, nandun na, pero maliit pa. Sinabi ko na talaga sa kanya na, I trust you, what you do, but please do not break my trust. Kasi pag ako talaga, guys, pag one time lang talaga mawala yung trust ko, hindi na ako babalik. Hindi na. Ganyan talaga ako. I don't siguro I can forgive him, but I will not so we will not be together. Talagang ganun na. Ganyan kasi ako. Sorry talaga, guys, ganyan talaga ako. And I will not trust him anymore. Sinabi ko talaga yan. So ganyan, guys, open kayo sa what you have in your mind and your yung nasa emotion mo. Kasi pag hindi kayo nag-o-open, hindi din nila alam kung ano yung nasa isip mo. So yung ganyan talaga, guys. Isa din yan. Dapat talaga kung galit kayo, sabihin nyo talaga sa mister mo na ayaw mo, galit ako sa'yo kasi ganun. I-explain mo yan. Kasi yung mga mindset sa ibang mga lahi, they want to open you up. Yung iba talaga, may ako na isang vlogger din na sinabi niya na, ang kukulit! Kasi nagagalit na siya, tapos tinanong siya, bakit ganon? Bakit ganyan? Explain, i-explain daw siya. Ganyan talaga yan sila, guys. Kung alam niya na galit kayo, i-ask you, bakit galit ka? Makukulit talaga yan sila. And they want you to explain in your side. And sa atin sa mga Pilipino kasi, hindi tayo ganon. But ganon sila talaga. I-explain talaga yung kung bakit ka galit, anong nangyari, and then they will reason out nga bakit sila din nagre-reply ng ganon. Ganon silang mga ibang lahi. So, talagang trust is very important din sa relationship or sa marriage or sa healthy marriage, guys. Third is mutual respect. So, mutual respect. So, anong sabihin sa mutual respect? Paano ba yun? So, mutual respect is when emotional drain yung asawa mo. So, ilagay natin, emotional drain yung asawa mo. So, you are there to respect his emotion. So, you will be supporting him. Magsusupport kayo, guys. Kahit hindi nyo alam kung paano, but you have to support him. Ipa-feel mo sa kanila na nandyan ka, you will supporting him. Kung ano ang nasa emotion man, let him talk, guys. Let him talk about his problem. Maybe may problema siya sa work, or let him talk about sa sitwasyon niya, or maybe family niya. Let him talk. Kasi ganyan talaga yan, guys, eh. Hindi naman porke tayo mga babae, palagi na lang tayo yung palaging tayo na lang ang dapat intindihin. No. Sometimes ang mga lalaki, they want somebody to listen to his side. So dapat din tayong mag-support sa kanila emotionally and to be a good listener sa kanila. Kasi hindi pwede, mga babae tayo, dapat tayo lang talaga palaging iisipin nila, palaging intindihin na, no, not that kind of situation. Dapat talaga intindihin natin sila kung may mga problema sila. We have to listen, we have to support sa mga nila, sa mga plans, sa mga kung ano yung mga opinion nila. Guys, support your spouse. Hindi porke tayo mga babae na palagi na lang tayo na lang ang palagi, tayo na lang. No, that is not healthy relationship, guys. Dapat talaga supporting ka niya, mag-support ka sa kanya, and he will support to you also. Ganun, guys. So, the fourth but not the least is flexibility and adaptability. So, guys, important din ito sa ating mga Pilipina din na we have to learn to accept who they are, or we have to learn to accept their what we call lifestyle nila, sa kanilang culture. So, we have to learn. Kasi, I'm sure, yung mga husband natin,
they are trying also to learn or to accept our culture sa Pilipinas, 'di ba? Although I'm sure nahihirapan din sila sa culture natin. And we also do the same. So parang kung kung na-accept nila na ganyan talaga tayo, dapat din tayo, we will accept na ganyan talaga sila. So, it's like, example natin ito ha. So, we Filipino, mahilig tayo sa mga dried fish. You know, Germany. So, dried fish, alam niyo yan. Dried fish or yung bulad ba? So, Bisaya pa bulad. So, alam natin na talagang ayaw nila yon. Alam naman. Ay, 100% yan. Alam, mga German, ayaw talaga na ng baho ng ano niyan. So, ayaw talaga niya yan. But, okay, we accept them na ayaw nila. So, to respect them, hindi tayo pwedeng magluto. So, hindi tayo nagluluto. So, siguro tayo ng mga Pilipino, sometimes talagang matigas din ang ulo. Magluluto din tayo. So, the same as me before. So, talagang gusto kong kumain. May nagsisend nga sa akin dito ng mga dried pusit, ganon. Alam niyo yan, mga vlogger din yun, nagsisend sa akin. Tapos, gusto ko talagang kumain, and then I want to cook. So, sinabihan talaga ng asawa ko, ayoko nang magluluto ka sa loob ng bahay. Pwede kang magluluto sa garden, pero hindi pwede sa bahay, sa loob ng bahay. So, I have to accept that one. That means, adaptability na yan. So, you have to adapt kung ganun talaga. So, I cook, but outside, not inside, kasi alam naman natin na ayaw nila. So, we have to respect that, and you can cook outside, but not inside. So, ganyan. I-adapt nyo naman yan. Kahit gusto mo, pero at least may may way of making it for you na to be happy and to your husband to be happy. Ganon. So, ganon guys. And flexibility, flexible. So, pumunta tayo dito sa Germany. So, we have to maging flexible din tayo kasi tayo ang pumunta dito. Sabihin man natin na, dapat talaga kasi dinala ako, ganyan. Yes, may point ka din yan. Pero, pag matagalan ka dito, you have to adjust, you have to adapt sometimes the culture sa kanila kasi nandito tayo eh. It's the same as when sila pupunta sa Pilipinas. Nag-adapt din sila. Nahirapan din sila. We also nahirapan na pero kailangan eh. So we have to be flexible sa sitwasyon. Kung nandito tayo sa Germany, kasi sila din, pag doon sila, naging flexible din sila sa Pilipinas. So ganyan guys. But it's up to you how you to talk to your husband. Kasi hindi naman porke kasi under the saya ko tong husband ko. Hindi naman porke ganyan na kung ano sasabihin ko gawin sa hindi kasi may ano din yan, may mga pros and cons din yan ganyan kasi pag palagi kang ganyan, there's a way talaga na the marriage will be end. Naging separate, naging divorce, na ganyan. Kasi hindi inaccept yung nasa kanyang culture at ayaw mo namang i-accept yung culture niya. So wala siyang flexibility at hindi ka gustong mag-adapt sa ano. Well, actually, pwede mo naman siyang i-adapt kung nandito ka. Pag pumunta ka sa Pilipinas, huwag mo na yung i-adapt doon sa Pilipinas kasi nasa Pilipinas ka. So, if you are here, you have to adapt it and be flexible and understand their culture. Pag ikaw naman, pupunta sa Pilipinas, yung asawa mo naman ang pupunta sa Pilipinas, sila naman ang mag-adapt sa Philippine way of living. Kasi ganun eh. So, dapat talagang ganun. So, hindi dahil porket na, dapat talaga kasi Pilipina ako, ganyan. No. We have to, parang ganyan yan eh. Parang yung give and take relationship yan. Diba? So, you have to understand the situation and understand the culture
Ganon. So, at least, yung mga ganon, alam nyo kung ano yung dapat gawin. Kasi I'm sure, yung mga Pilipina dito na nasa ibang bansa, they are trying. We are trying. Alam ko naman yun. We are trying to adapt them. But sometimes, nahihirapan tayong mag-adapt kasi we still have the culture from Philippines. Nasa mindset na rin yan natin. Pero pag matagalan na kayo, then you realize talaga na ganun pala yun. Ganun pala yun. At ganyan din ako eh. Nagagalit na ako ngayon. Hindi ako makaluto ng Filipino food. But I realize na, especially pag may mga anak na kayo. Pag may mga anak kayo, makasasabi na talaga kayong dapat talaga. We have to accept. Kasi may mga anak na kayo. Hindi naman lahat ng mga anak nyo kumakain ng Filipino food. So, we will say, oh, yung anak ko kumakain talaga ng mga Filipino. Of course but they eat also German food. Ganon. So, it depends on upbringing din kasi. Kasi yung mga nanay talaga na siguro talagang, well, ng mga strict na nanay na talagang kakain ka talaga ng Filipino food. Kakain ka talaga kasi magluto ako, ganyan. May ganun talaga ng mga nanay. So, but it's okay. That is way of how she upbrings her children. So, iba-iba naman tayo. Sa akin naman iba din. So, kaya, it's up to you talaga kung, kasi kayo naman ang nagsasama sa bahay. So, alam nyo na yung mga weakness niya, weakness mo, but of course, we are to make a healthy relationship or healthy marriage, we have to give and take. So, flexibility sa isa't isa and adaptability sa isa't isa. Especially kung iba-iba kayong kultura ng galing. So, kagaya natin ng mga Pilipinang, napapangasawa natin yung taga-ibang bansa na may iba-ibang upbringing, may ibang kultura nila, iba-iba yung mindset, iba-iba yung yun, mga environment, di ba? So guys, yun lang naman ang aking masishare sa inyo about the factors of a healthy marriage. Importante yung communication, trust, flexibility and adaptability, and of course, yung mutual respect. Importante ang mutual respect, guys. Very important talaga din yan. So, yun lang i-share ko sa inyo kung sa aking podcast ngayon. It's not too long, but I hope you learned something from myself, sa aking experience, naging healthy relationship namin ng asawa ko. But of course, guys, hindi natin masasabing perfect yung relationship of marriage or marriage namin. Kasi, there are times talaga na naging ups and downs. There are times na mag-aaway, miscommunication, misunderstanding. It's normal. It's normal yan sa ating mga married couple. But, it's up to us how to deal with this situation. So, hindi yan sa ibang tao, kundi tayo-tayo lang din ang mag-solve niyan. So, magdi-deal sa mga situation na ganyan. Yun lang guys ang i-share ko sa inyo. So, I hope you learn something from that. And yeah, have a blessed, if you're married, God bless you guys. If you're single, God bless. If you are in relationship, God bless also sa inyong nakikinig at nanonood sa aking podcast about marriage and relationships. See you soon. Bye everyone.